So magandang araw sa inyo mga bukid. So ngayong araw po ay pangalawang beses na natin nagdidilig ngayong buwan ng Marso mga bukid, no? Dahil last time na nagdilig tayo ay first week ng March, tapos after 18 days ay nagdilig na ulit tayo dahil nga po medyo malakas po yung tag-init ngayon. Kaya po yung ating mga kalamansi ay iniinda agad nila yung summer po ngayon na matinding tagtuyot. So ngayong araw po ay halos huling araw na ng aming pagdidilig dahil nung 18, 19, 20 ay nagdidilig kami. So ngayon po ay ikatatlong araw na ng ating pagdidilig mga kabukid. At sari-sari kasi ang tanim natin dito sa farm na to mga kabukid. So ngayon po mga kabukid ay medyo meron tayong konting problema dahil nga nagkaroon ng sakit yung ating mga lansones mga kabukid. Ay ating mga kalamansi pala. Nagkaroon po ng sakit yung ating mga kalamansi, kaya po ako ay may dalang sprayer at saka syempre mga lason, no? Ito mga Marshall at konting fertilizer, yung Grow More, no? So dahil nga po nagkaroon ng gamosis itong ating kalamansi, no? Halos 30 puno na kalamansi yung nakikita kong namamatay na dahil nga po sa gamosis, no? Yung gamosis po kasi yun yung matinding pagdadagta o ng matinding paglabas ng dagta sa puno ng kalamansi dahil nga po ng insekto at ng bakterya at fungus. So yun po yung mga nagiging sanhi ng gamosis mga kabukid, no? Kaya niya po kasing patayin kahit ganito kalaking kalamansi ay namamatay. So mamaya pakikita ko sa inyo yung itsura ng mga namatay na kalamansi dahil nga po ng gamosis. So nalaman ko lang rin ngayon mga kabukid dahil halos 2 taon pa lang po ako nagtatanim ng kalamansi at nagpa-farming. So bagito pa lang po ako sa ganitong klase ng halaman mga kabukid. So bagito pa lang po ako mga kabukid sa ganitong klase ng halaman. So kailangan po pala talagang mayroon tayong sariling produce, no? Sariling produce o sariling seedlings na itinatanim para pamalit sa mga namamatay na puno na ating kalamansi, dahil kapag kabili nga naman tayo ng bili ay medyo magastos mga kabukid dahil ibebenta na nila, no? Kung bibili tayo sa mga plant nursery, syempre negosyo rin po yun. So ibebenta na nila sa atin na medyo mahal, lalo na kung ang gusto natin ay medyo mataas na. So 60 pesos, 30 pesos to 60 pesos yung kadalasang bentahan dito sa amin. So ngayon po ang ginawa ko, ako ay nag-produce ng sarili kong seedlings. So nagtanim po ako ng halos 7,000 seedling, no, pamalit dito po sa ating kalamansi dahil nga po seseryosohin talaga natin at talagang uupakan ko na ng tanim to mga kabukid dahil pang alis inis lang talaga, dahil nakakainis kung mamamatay lang rin yung aking mga tanim na ito at wala agad akong pamalit dahil halos 1 taon ko po itong inalagaan, tapos nyo makikita po kung namamatay dahil nga po ng gamosis, no? So hindi po natin maiiwasan talaga na may mamatay mga bukid. So papakita ko po sa inyo mamaya yung itsura nung nadali ng gamosis. So ngayon po ito na po ang itsura ng ating mga kalamansing nadilgan. So medyo lumalaki na nga po, no? Yan, no? Medyo magaganda na yung ating kaunting kalamansi na ito. At may mga paunti-unti na ring saan yung mga namulaklak na madami. Mamaya pakikita ko sa inyo mga bukid, no? Yung maganda muna yung ipakikita natin, yung namulaklak mga kabukid, no? Namulaklak yung ating kalamansi dahil nga po nadilgan natin to na nadilgan. Galing siya sa stress ay namulaklak nga po ng marami. So yan, no, namumuti-muti. Ayan, no, ito pa, oh. So namumuti-muti siya sa bulaklak. Kaka ito, no, halos yung karamihan mga kabukid ay namumuti-muti sa bulaklak. So magandang sinyales at may nangyayari na sa ating kaunting kalamansian na ito. So kahit ito mga maliliit na puno, oh, may mga bulaklak na rin. Yun pa rin isa. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagdidilig ko. Yan, oh. Oh, namulaklak na. Nagbigay ng bulaklak. So kahit pa paano mga kabukid ay mayroon akong mapipitas kahit konti. So yun lang naman po kaligayahin ko mga bukid, eh. Kahit konti lang yung mapitas ko. Oh, daming bulaklak, oh. Ito, eh. So namulaklak din mga kabukid, no.
Sa tagal lang panahon na ako ay nagtatanim ng kalamansi, eh namumulaklak din. Oh? Katunayan po, may 100 itong namulaklak na ito. Binati mga 100 pong puno itong namulaklak. Out of 2,000 na puno na aking naitanim dito, halos 200 yung may tanim. Ay, may bunga na ganito, no? Oh, ang dami rin eh. So ito po epekto ng matinding init at epekto ng sunod-sunod na pagdidilig. Dahil ang pagdidilig ko ay every 2 weeks. Every 2 weeks po ako nagdidilig. So yun po yung naging epekto mga kabukid. Halos lahat eh, pati ito. So yun po yung nangyayari mga kabukid, no? Na sila ay mamulaklak. Tama nga naman ang sabi. Mamumulaklak. Sabi nung isang batikan na magkakalamansi sa akin, mamumulaklak nga araw. So yan nga po, mamulaklak sila. So yun po yung inaantabayanan ko ngayon, na sana matuloy ang bulaklak na yan. At totoo lang, wala na po akong budget sa pagpapadilig dito. So yun po ang isa sa problema ko bukod sa gamusis, no. So ipakikita ko po sa inyo ngayon yung gamusis mga kabukid, no. Yung bad news naman. So hahanapin ko yun. May saglit lang, no. So dito banda sa puno na ito mga kabukid, dito umatake yung gamusis sa bark. So yan, no. Ito yung dagta niya. So yung itsura ng puno ko ay naninilaw-nilaw na mga kabukid. Ganon din yung iba. Ito sa puno umaatake. Ayan, oh. Dito yung gamusis na yan, dito umaatake. Tinuklap ko lang po. Tinuklap ko lang dahil mas maganda tuklapin. Dahil mas maganda tuklapin yung gum, no, hanggang sa matuyo yan. So kasi naapektuhan yung kanilang mga puno. Sa mga bandang puno eh, hindi lang po masyadong may zoom dito sa ating camera. Yung ito po, oh, dito banda eh, oh. Yan, oh. So yan, oh, nag-ano siya, oh, nagdadagta. So yan ang problema ko. Kailangan makutkot yan hanggang sa matuyo. Kasi paglabas ng labas yan, mamamatay ang puno mga kabukid. So maninilaw yan, oh. Naninilaw na, oh. Sayang po. Dito tumatama eh. So ilang puno ito na ganun mga kabukid. Kahit ito malaking puno na to, mayroon din. Tsaka yun. At doon. So namamatay po, no? Namatay siya. So ito yung tinamaan ng gamusis ko. Pinutol ko na lang yung puno niya. Yan, oh. Pinatay ko na lang kasi tinamaan dito banda sa baba. So may nabuhay pang kalahati. Kalamansi naman to, hindi to seedling. Kalamansi ito. Kalamansi naman to. So tingnan natin yung namatay doon sa may kabila. Ito yung mga kabukid, yung ano, tinamaan ng gamusis. No, dito nagdagta sa dulo na to. Tapos bumaba sa ugat. So ito po yung nangyayari sa akin. So itong halaman na to ay 1 taon na. So nagkaroon ng sira yung puno. At yun nga, hindi kinaya, bulok yung ugat. So may problema yung lupa. At tingin ko gamusis talaga yung problema ko mga kabukid. So yun po ang isa sa problema ko ngayon talaga. So ito yung mga kabukid, no, gusto ko lang ipakita sa inyo para alam nyo yung sinasabi ko. So ito po ang itsura ng gamusis dito po sa puno. Kadalasan nag-uumpisa, pero meron din sa sanga, pero bihira. Kadalasan dito sa akin yung naranasan ko ito. So kailangan ko mag-spray ng fungicide or bactericide para mamatay. So pag-iisa ko na yun mga kabukid, no. So ang diskarte ko, ihahalo ko sa insecticide na pwedeng lagyan ng, pwedeng haluan ng bactericide at fungicide, no, para isang trabaho na lang. So tingin ko punja ito. So sa fungus muna ako mga bukid, no. Ganito po kami magdilig ng mga kalamansi namin dahil last year wala pa po ako makina noon. Ngayon po may makina na ako.
talagang tsatsagain na po namin na magkaroon ng madiligan to lagi. So yan nga po, ginagapangan namin to ng hose. Ito po mahirap dito buhatin itong hose na ito, dahil ito po ay masyadong malambot, flexible po kasi ito. Kaya pag binuhat nyo, nababali So yun po ang aming tinatsaga ngayon. So ito ang solusyon sa aming problema. So lilipat siya. So tama mo, yan po, lumipat yan. Utay. Hindi ata ito nadiligan. Kalamansi nga ran. Mabubuhay pa ito? Diligan ko lang ran. Ngawan lang. Sayang, daming patay. Hulip talaga tayo, tol. Hindi may iwasan So pangit talagang lupa dito banda. Yun nga mga bukid, dito pa rin kami kumukuha ng tubig para sa pandilig. So yan po, yan yung hose na mayor. Tapos ito pa rin, nasa irrigation pa rin kami kumukuha ng tubig. So yan po, napunta dito sa aming makina. Diesel po yan. Nasaan doon yung mga tropa nagdidilig. So yun lang talaga ang problema natin. Ulit-ulit ko mang sasabihin, dahil ito lang po talaga yung ating kwentuhan ngayong araw, na kailangan talaga pala na pagtanto ko mga kabukid, na kailangan pala talaga ang meron ka ring seedling. Nagpo-produce din tayo ng sariling seedling para kung sakaling mamatay nga yung mga tanim natin, dahil meron din tayong mga kalaban So tulad ng gamosis, fungus, bakterya at insekto. So meron tayong pamalit. Daming namatay doon, doon banda, daming namatay. Sana maulian yung pag nadilig, maulian kayo penga maulian kayo yun. Lanta talaga tigom na Malaman mo na pag na-spray mo kung nakuha. Kanin ko yung abukado na, abang tigas talaga yan. Daw cactus to, may lahing cactus to. Ganda na pati yan. So itong mga bukid tingnan nyo, pag hindi po nadilgan, talagang mamamatay. Pero pag ito po ay nadilgan, tuloy po ang bulaklak nito, magbulaklak po yan. So ito po yung mga iniiwasan ko. Sayang po, isang taon na malaki na. So medyo sinuwerte ako dun sa punla na aking nabili. Nabili ko po kasi ang punla nito kay JMD Plant Nursery. Siya po ang pinakasikat dito sa Oriental Mindoro, na legit po talaga, na magaganda ang kanyang seedling. So kung gusto nyo po na bumili, kung taga dito kayo sa Mindoro, kung gusto nyo pong bumili, dayuhin nyo po si JMD Plant Nursery mga kabukid. So marami po kasi sa akin nagtatanong mga kabukid kung saan ako kumukuha ng punla. Sa kanya po ako kumukuha ng punla mga kabukid, dahil legit po talaga yung kanyang mga tinatanim o mga panimulang seedling. Kung gusto niyo yung mag-umpisa ng kalamansi, avocado o ng lansones, tsaka kakao. So yun po ang specialty niya mga kabukid. Siya po ang pinaka-legit halos dito sa, marami rin naman pong legit, pero siya lang po yung, kumbaga siya lang yung aking may re-recommenda, dahil nga po maraming tatanong sa inyo kung saan po ako kumukuha ng punla. Kay kay JMD Plant Nursery. So yun lang po mga kabukid. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito po sa aming sa aking munting farm, dito po sa aming ginagawa. So ito po ay after 1 year ay halos malaking kaibahan na yung mangyayari niyan. Mula isang taon magmula ngayon mga bukid ay malaking pagbabago na ang mangyayari, dahil halos nakadoble na po ng laki. Ito po ay isang taon ko sakto tinanim, ay ngayon po ay nakadoble na ng laki mga kabukid. So tulad nito, itong punong ito ay may sakit na naman, gumosis. Nagdadagta yung puno. Ayan nagdadagta. Pag hindi niya to kinaya, patay ito. So sayang na naman. Ito lang sakit, gamosis. Yan po, ito po yung magdagta niya. So yan po ay sakit galing sa
insektong kumutkot, tapos nagkaroon ng punggos, kinapitan ng punggos o kaya bakterya, kaya po luha ng luha itong ating kalamansi, oh, hanggang lupa eh. Oh, pag hindi po ito na naagapan, patay po ito. Kaya kailangan po ito maagapan. So yan po yung trabaho ko ngayon, mga kabukid, oh.